Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang mabagbag damdamin po ang kwento na aking ihahandog sa inyo ngayon. Ito po ay kwento ng buhay ng isang bata na walang kalaban-laban, na kung apihin ng mga tao ay tila hindi nila alam na ang buhay at ang mundo ay bilog na parang bola na umiikot. Kaya tara mga kaibigan, ngunit bago po natin pakinggan ang kwentong ito, maghanda po muna tayo ng mga pangpunas ng ating mga luha dahil tiyak na paiiyakin tayo ni Rose. Isang batang babaeng ulila ang lumayas at nangako sa kanyang sarili noon na babalikan niya ang lahat ng nang-api at nanakit sa kanila pagdating ng panahon. Pakiramdam ng batang ito, walang isa man na nagmamahal sa kanya. Wala siyang matakbuhan sa tuwing kailangan niya ng tulong at karamay, na kahit sariling ina ay hindi sila kayang ipagtanggol sa mga taong mapang-api. Na kahit ang kanilang ina ay nagbubulag-bulagan lamang ito sa tuwing minamaltrato ang mga bata ng kanilang amain. Ang kawawang batang babae ay naisipan na lamang nito mamasukan bilang katulong sa edad na 9 na taong gulang lamang. Ang sabi niya nga sa kanyang sarili, "Makalayas na nga sa impyernong lugar na ito. Wala namang nagmamahal sa akin. Mabuti pa mamasukan na lamang ako bilang katulong. Maghanap ako ng mayaman at malaking bahay na mapapasukan sigurado doon. Makakakain ako ng maayos at makakatulog ako sa magandang kama." Ito ang naisip na solusyon ng batang babae sa kanyang paghihirap. Ang hindi niya akalain, mas malaking impyerno ang kanyang pupuntahan. Mabait naman ang una niyang naging amo, ngunit napakasalbahe ng anak nitong Binatilyo, dahil kapag wala ang kanyang mga amo at hindi kaagad nasunod ang gusto ng Binatilyo, siguradong bugbog tadyak ang aabutin ng batang babaeng ito mula sa anak ng kanyang amo. Isang araw, ang akala ng bata ay dumating na ang kanyang saklolo dahil kinuha siya ng kanyang may kayang tiyahin at may kasama pang pangako na siya ang pag-aaralin. Noong una, okay naman ang pakikitungo sa ulilang bata, ngunit hindi nagtagal, pahirap na rin ang dinanas ng batang babae mula sa kanyang tiyahin. Hindi na rin tinupad nito ang pangakong pagpapaaral sa kanya. Ang sabi nga sa kanya ng kanyang tiyahin, "Kailangan mong gumising ng alas 4 ng madaling araw. Ang una mong gagawin ay maglaba. Kailangan matapos kang maglaba bago mag alas 7. Pagkatapos mong maglaba, magpakulo ka ng tubig at magsaing. Ako na ang bahala magluto ng ulam. Maglinis ka kaagad ng bahay pagkaalis namin. Siguraduhin mong malinis ang loob at labas ng bahay, ha? Pagdating ng alas 5 ng hapon, magsaing ka na, kailangan nakahanda na ang lamisa bago kami dumating." Dito na nag-umpisa ang kalbaryo ng batang ulila, dahil alam naman ng tiyahin na walang kumakampi dito, kaya malaya siyang maltratuhin ang sariling pamangkin. Ilang bisis na rin nagpaalam ang bata na umuwi na lamang, ngunit hindi ito pinapayagan ng kanyang tiyahin. Maraming bisis na rin nagtangkang lumayas ang bata, ngunit lagi naman ito nahuhuli ng masungit na tiyahin. At sa tuwing nahuhuli ito ng tumatakas ay ikinukulong ito sa kwarto at isang bisis lamang pinapakain sa loob ng isang araw. Isang araw, dumating ang tunay na anghel ng batang ulila. Dumalaw ang kanyang lola sa bahay ng kanyang tiyahin, kaya walang nagawa ang tiyahin kundi napilitan itong ilabas ang bata sa kanyang pinagtataguan. Iyak na iyak ang bata at kapit na kapit ito sa kanyang lola. Kahit hindi magsumbong ang bata, ay nararamdaman ng matanda ang takot ng kanyang apo sa kanyang tiyahin. Kaya sabi ng kanyang lola, "Iuuwi ko ang batang ito sa ayaw at sa gusto mo. Mukhang walang tulog at kain ang batang ito. Sa bukid, kahit dahon lamang ng mga damo ang aking kinakain. Sinisigurado ko sa iyo na mapapakain ko sila ng tama 3 beses isang araw."
Sobrang iyak ng bata sa tuwa noong marinig nito na iuuwi siya ng kanyang lola dahil sa wakas makakalaya na rin siya sa impyernong pamamahay ng kanyang tiyahin. Sa bukid, sabi ng kanyang lola, "Alam ko at nararamdaman ko ang paghihirap ng buhay mo, apo. Dito ka na lamang sa akin. Huwag ka nang umalis, tulungan mo na lamang akong alagaan ang kapatid mo." Kapatid? Ang sabi ng kanyang lola, kapatid mo? Nasa pangangalaga na rin ni lola ang kanyang bunsong kapatid dahil kinuha niya rin ito sa kanilang inang walang kwenta. Walang kapasidad mag-alaga ng anak ang kanilang nanay dahil nga hinahayaan itong apihin ng ibang tao at kamag-anakan nila ang kanyang mga anak at hindi niya rin kayang ipagtanggol ang mga anak sa kanyang kinakasama. Ang tanong nga ng bunsong kapatid, "Di ba ang nanay naman ang nagtatanggol sa kanyang mga anak? Hindi ba ang nanay ang nagtuturo sa kanyang mga anak? Hindi ba nanay naman ang naghahatid sa kanyang mga anak sa eskwelahan? Bakit sa tuwing may umaaway sa atin sa eskwelahan, walang nanay na nagtatanggol sa atin? Bakit yung ibang estudyante laging ipinagtatanggol ng kanilang mga magulang?" Iyon ang laging tanong ni Anne sa kanyang manang Rose. Sa edad na 76 years old, sinikap ng matandang babae na pakainin ng 3 beses sa isang araw ang dalawang apo na sina Rose at Anne. Minsan, nag-iiyakan ang dalawang bata dahil hindi na nila mahanap ang kanilang lula. Ngunit, pagdating ng matanda, may dala na itong bigas para sa pagkain nila sa maghapon. "Lola, saan ka ba galing? Saan ka kumukuha ng bigas?" "Naglalabada ako mga apo," sagot ng kanilang lola. Kaya simula noon, naisip ng magkapatid kapag wala na ang kanilang lola, naghahanap na rin sila ng mga dahong kamuti, puso ng saging at ubod ng kawayan para meron silang pang-ulam dahil sigurado sila pagbalik ng kanilang lola ay may dala-dala na itong bigas na kanilang pagsasaluhan. Hanggang sa hindi na nakayanan ng katawan ng kanilang lola, nagkasakit ito at pumanaw sa edad na 78 years old. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang bumalik sa nanay nila. Simula nang bumalik sila sa pangangalaga ng kanilang ina, ay puro pahirap ang natanggap nila mula sa kanilang salbahe na amain. Kailangan daw nila magtanim ng palay, magluto, maglaba, maglinis para makakain. Madalas pa nga pamalo ang panggising sa magkapatid ng kanilang amain. "Bangon, bangon! Tutulog-tulog kayo dito samantalang ang aking mga anak ay nasa palayan na. Ano kayo, mga senyorita?" Sabi ng kanilang amain, ikinukumpara ang mga batang babae sa kanyang mga anak gayong mga lalaki ito at nasa 20s na ang mga ito. Madalas ring nangyayari na naiiwan ang magkapatid sa kanilang bahay ng mga ilang araw nang walang kain dahil sumasama ang kanilang ina sa kinakasama nito sa sabungan ni hindi man lamang naisip ang dalawang bata na walang iniwang pagkain. Kaya napipilitan ang mga ito lumapit sa kanilang tiyuhin, kapatid ng kanilang ama, na kahit alam naman nila na makakarinig na naman sila ng sermon mula sa asawa ng kanilang tiyuhin. "Andito na naman itong mga patay gutom. Ano na naman ang inyong kailangan?" tanong ng tiyahin. "Mangungutang po sana kami ng bigas, ante. Wala kasi ang nanay, nagugutom na si Anne. 2 araw na po kasi kami walang kain," sabi ni Rose. "Mangungutang? Mangungutang ulit? Bakit? Nagbabayad ba kayo ng inyong mga utang? Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ninyo, ano?" Ayon pa sa kanilang tiyahin, madalas minamalas ang magkakapatid kapag wala ang kanilang tiyuhin. Imbis na bigas ay panis na kanin ang binibigay sa kanila ng kanilang tiyahin. "Mabuti pa si Aling Ising, hindi naman niya tayo kaano-ano, pero kahit minsan hindi naman tayo binigyan ng panis na kanin. Nang,
Pag yumaman tayo, huwag tayong tumulad sa kanila ha. Tulungan natin ang mga mahihirap, lalong-lalo na ang mga batang walang tatay. Ayon pa kay Ann. Oo, Ann, huwag kang mag-alala. Pag yumaman tayo, hindi tayo tutulad sa mga taong mapang-api na yan. At ipinapangako ko sa iyo, lahat ng nagpahirap at ng api sa atin, gagantihan ko pagdating ng panahon na iyon. Sagot ni Rose sa kanyang bunsong kapatid. Sige nang, gantihan mo sila. Unahin mo yang si Bintong ha. Bitayin mo siya nang ha. Oo, Ann, bibitayin ko talaga ang taong yun, tapos lagyan ko ng langgam ang t-shirt niya para yung mga langgam na ang papatay sa kanya. Kaya nagkatawanan ang magkapatid sa kanilang usapan. Pag-uwi ng kanilang ina, walang dalang pagkain dahil natalo sa sabong. Pinagpapalo pa ang magkapatid ng kanilang amain. Bakit daw walang pagkain na mahahain? Dahil sa sinabing iyon ng kanilang amain, dito na pumutok ang galit ni Rose. Kaya sumagot ito. Saan naman po kami nang makukuha ng ihahain sa inyo na pagkain? 3 araw kayong wala, hindi ba? Hindi nyo nga kami naalala? Kahit kami ay walang kain eh. Pumunta kami kina Uncle para umutang ng bigas. Alam nyo ba, panis na kanin ang ibinigay sa amin? Tapos ngayon magagalit kayo dahil walang maihahain na pagkain sa inyo? Napaiyak sa galit na wika ni Rose. Aba, mainit ang ulo ko kaya wag mo akong sagot-sagutin ng ganyan ha. Dito, naranasan ni Rose kung paano siya paghahambalusin ng kanyang amain gamit ang sanga ng bayabas. Noong mapagod ang amain sa kakahambalos kay Rose, umalis ito at sumunod naman ang kanilang ina. Iniwan si Rose na halos mahimatay sa sakit. Tanging ang batang si Ann lamang ang umalalay kay Rose. Noong malaman ni Aling Ising ang nangyari, sobra ang pagkahabag nito sa batang si Rose. Rose, sa 1 linggo, babalik ng Maynila si Linlin. Gusto mo bang sumama para makalayo ka na dito? Awang-awa na ako sa iyo, bata ka. Ayon kay Aling Ising. Wala naman po akong pera, Aling Ising. Paano po ako sasama kay Linlin? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo, sasagutin ko na ang lahat. Sige po, maraming salamat po sa tulong, Aling Ising ha. Pero mangako po kayo, huwag niyo po itong mabanggit-banggit kay nanay. Lulumpuin po ako ng lalaki niya. Oo naman, ano ka ba namang bata ka? Kung sasabihin ko sa nanay mo, di ba malalagot din ako? Nang, huwag mo ako iwan dito. Sama na lang ako sa iyo doon sa Maynila. Ann, makinig ka ng mabuti kay Manang ha. Hindi ka pwedeng sumama sa akin kasi hindi ko pa naman alam kung ano ang magiging buhay ko doon sa Maynila eh. Pangako, babalikan kita pag okay na ang kalagayan ko doon sa Maynila ha. Babalikan talaga kita dito. Pangako talaga sa'yo yan. Basta, mag-ingat ka dito ha. Huwag na huwag kang magtitiwala sa Bintong na yan. Pag wala dito ang nanay sa bahay, doon ka makikitulog kay Aling Ising. Huwag kang maingay sa plano natin ito ha. Lalong-lalo na kay nanay at kay Bintong. Pangako at habilin ni Rose sa kanyang bunsong kapatid. Sa Manila ay hindi rin naging madali ang buhay ni Rose. Palipat-lipat ito ng amo bilang katulong na kahit ang pagtitinda ng ihaw-ihaw, banana Q at palamig ay pinasok na nito nang may maipadala lamang kay Ann para sa kanyang pag-aaral. Isang araw, may nakilala si Rose na isang lalaki. Medyo may edad na ngunit may kaya sa buhay. Rose, pagbigyan mo lamang ako, pakakasalan at alagaan kita. Higit sa lahat, pakamamahalin kita. Dahil nalaman ng lalaki ang istorya ng buhay ni Rose sa pamamagitan ng kaibigan nitong si Merlin. Nagpakasal nga ang dalawa.
Napakaswerte ni Rose dahil napakabuti at napakabait ng taong kanyang napangasawa. Ang sabi ni Rose sa kanyang sarili, ito na ang panahon na magbabalik ako ng probinsya para higantihan ang lahat ng nangapi at nanakit sa amin noon. Pinag-isipan ni Rose kung paano maghiganti sa mga taong iyon. Noong dumating si Rose sa probinsya ay si Aling Ising kaagad ang kanyang pinuntahan para pasalamatan ito sa kanyang tulong noon. Tuwang-tuwa naman ang matanda noong makita si Rose. Ay nako, salamat naman at naalala mo pa ako bata ka. Masaya ako noong malaman kong maayos na ang buhay mo. Aling Ising, ikaw ang naging dahilan kung bakit maayos na ang buhay ko ngayon dahil inigtas mo ako noon kaya habang buhay ko talaga itong tatanawin na utang na loob. Isa pa Aling Ising, kung bakit ako nandito, gusto kong ipamukha sa mga taong nanakit at nang api sa amin noon na hindi na ako basta-basta ngayon. Gagantihan ko sila sa mga ginawa nila sa amin noon. Rose, yung tiyahin mong nagkulong sa'yo noon sa kwarto, matagal nang wala dahil sa aksidente at yung kamag-anakan at kapitbahay mo dito, tingnan mo ang mga kalagayan nila, mga matatanda na sila at mga salat na sa buhay. Noong makita ni Rose ang mga binanggit ni Aling Ising, hindi mawari nito kung bakit siya naaawa sa mga ito. Pagbalik niya sa kanyang hotel ay napaiyak si Rose at sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ba narito ako para maghiganti? Hindi ko maintindihan bakit ako naawa sa kanila. Nakatulugan ni Rose ang kanyang pag-iyak. Kinabukasan habang naglakad-lakad si Rose sa kanilang bayan ay nakasalubong niya ang kanyang stepbrother na si Tunying. Rose, ikaw ba yan? Tunying, oo, ako ito. Kamusta? Si Tunying ang pinakamalapit na stepbrother ni Rose at ito rin ang kanilang tagapagtanggol laban sa kanilang amain. Nagkamustahan at nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa dumako ang kanilang usapan sa ama ni Tunying. Mabuti naman Rose at nagbakasyon ka. Alam mo bang nakaratay na sa banig si tatay at hindi na rin ito makapagsalita? Pero noon, kayong dalawa lamang ni Ann ang laging hinahanap. Sa narinig ni Rose, ay nakaramdam ito ng awa sa kanyang amain. Tunying, pwede mo ba akong samahan sa kanya? Sigurado ka? Kaya mo na ba siyang makita? Hindi ka na ba galit sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Tunying na halatang nagulat ito sa narinig mula kay Rose. Hindi ko alam. Basta, gusto ko lamang siyang makita. Noong makita ni Rose ang kalagayan ni Bintong ay napaiyak ito at napansin ng lahat na lumuha ang ama ni Rose at gumalaw ng bahagya ang mga kamay nito. Sa totoo lang yo, umuwi talaga ako dito para maghiganti sa iyo. Pero sa kalagayan mo ngayon, mukhang pinaglurusahan mo na ang mga ginawa mong kasalanan sa amin noon. Yang mga luha ba na dumadaloy dyan sa mga mata mo? Tanda ba yan nagpanghingi ng tawad sa akin? Sige, patatawarin kita. Sana patawarin mo na rin ang iyong sarili para hindi ka na magbitbit ng bigat dyan sa puso mo. Nagkaiyakan ang lahat na naroon sa kwartong iyon sa sinabi at pagpatawad ni Rose kay Bintong. Maya-maya lamang ay nagsilabasan ng mga ito sa kwarto at sa salas na nila pinagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Rose, salamat sa iyong pagpatawad kay tatay ha. Malaking bagay yan para kay tatay. Sigurado ako papanaw siyang mapayapa. Sabi ni Noel, isa sa mga anak ni Bintong. Ang hindi nila alam ay pumanaw na nga ang kanilang ama. Umalis na ang tatay ninyo. Hindi na siya humihinga. Sabi ng matandang kinakasama ni Bintong. Lalong nagkaiyakan ang lahat kasama na si Rose. Rose, kapatawaran mo lang pala talaga ang inaantay ni tatay. Kung hindi ka kaya dumating,
Hindi namin alam kung hanggang kailan siya magdurusa. Ayon naman kay Nestor. Bumalik si Rose sa kanyang hotel nang magaan ang pakiramdam sa kabila ng mga pagluha dala ng paglisan ni Bentong. Kinabukasan, pinuntahan ni Rose ang kanyang tiyuhin at asawa nitong nagbigay sa kanila noon ng panis na kanin. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda nang makita nila si Rose. Masaya rin si Rose na parang walang sakit at galit na nararamdaman sa matandang babae. At nalaman niya rin na pareho nang may sakit ang mga matatandang mag-asawa. Kaya nakipag-usap si Rose sa kanyang mga pinsan kung maaari nitong isama ang mga ito sa kanyang tahanan. At pumayag naman ang mga pinsan. Umuwi si Rose sa Maynila na kasama ang dalawang matanda. At doon madalas na ipinapasyal ni Rose ang dalawa sa mga malls at pinapadoktor niya rin ang mga ito. Inalagaan niya na parang tunay na mga magulang sa loob ng halos 1 taon. Noong inuwi na ni Rose ang dalawa sa probinsya ay dinalaw niya ulit si Aling Ising. Anak, salamat ng marami sa iyong pagdalaw ulit sa akin ha. Balita ko, nadala mo raw sa Maynila ang iyong tiyuhin kasama ang kanyang asawa? Hindi kaya naalala ng iyong tiyahin kung paano niya kayo noon tratuhin? Aling Ising, naalala niya man po o hindi, okay na yun. Hindi na ako galit sa kanya at hindi na ako galit sa kanilang lahat. Pagkalipas ng 1 taon ay pumanaw ang tiyuhin ni Rose. Umuwi kaagad si Rose para makiramay at bumulong ito sa tiyuhin na nakaratay sa kabaong. Tay, alam mo naman na hindi talaga ako nagalit sa iyo kahit minsan lang, di ba? Kahit paminsan-minsan hindi mo kami maipagtanggol sa iyong asawa noon dahil minahal talaga kita bilang tunay kong ama. Pag nakita kayo ni tatay doon sa langit, pakisabi naman sa kanya na mahal ko siya kahit hindi ko siya nakita. Ipagmalaki mo naman ako sa kanya, tay. At pakisabi rin sa kanya na hanggang ngayon, pinapangarap ko talaga na sana hindi niya ako iniwan ng mas maaga. Hindi ko sana naranasan ang mga pait, hirap at sakit na dinaranas ko noon. Sobra-sobra ang pagdalamhati ni Rose ng pagyaon na iyon ng kanyang tiyuhin. Simula noon, sa tuwing nagbabakasyon si Rose sa probinsya nila, ay lagi itong naghahanda ng malaking piging para sa kanyang mga kabaryo. Ang mga nanakit sa kanya noon tila nakalimot na sa kanilang mga nagawa. Ngunit may mangilan-ngilan din naman na hindi lumalapit kahit imbitado sila. Baka naalala pa nila ang kanilang mga ginawa noon. Kadalasan, bata man o matanda ang ating inaalipusta, ang ating mga pananalitang mapang-api ay matatanim talaga yan sa mga isipan nila. Hindi lang basta mababaw ang pagkakatanim nito, kung hindi, uugat ito ng pagkalalim-lalim. Minsan kahit anong ukit ay napakahirap ng bunutin. Meron akong kakilala na hanggang ngayon ay hindi talaga siya makapagpapatawad dahil sa tuwing sinusubukan niyang kalimutan ang mga masasakit na salita na kanyang natanggap noon, ay lalo itong nagbibigay ng sugat hindi lamang sa kanyang isipan kundi pati na rin sa kanyang puso. Ano nga ba ang aral na nakuha natin sa kwentong ito? Think before you speak. Dahil nga po sa katotohanan lamang, kahit ako ay napakalaking aral nito para sa akin. Mga kaibigan, sana katulad ko ay nakakuha po kayo ng aral sa kwento ng buhay ni Rose. Please don't forget to like and share. At kung ikaw ay hindi ko pa subscriber, please subscribe, like and share. Salamat po sa inyong lahat at paalam.